Gutom na yan, wala pa yung kain. So bigyan natin yan ng pagkain. So kuha muna ako ng pagkain. Welcome back to my channel, no? Sa hapon na ito, I'll be discussing something here regarding po dun sa mga question na paano kung hindi na maganang kumain, paano kung may mga kagat ng lamok, no? Ito yung mga tanong na palaging tinatanong sa atin at ano yung remedyo or ginagawa ko. So disclaimer lang po, ito yung mga ginagawa ko upang mawala yon at maagapan. So mga kabagas, just keep on watching. If this is your first time here in my channel, make sure to subscribe and yung notification bell para updated ka every time na may upload tayo kagaya nito. Mga kabagay, so punta tayo dun sa ating mga alagang baboy. But before that, pakain muna ako ng mga manok. Ang mga manok ko kasi mga kabagay, itong RIRS, gustong gusto nila yung kanin. Gustong gusto nila yung kanin. At sinesearch ko rin yung kanin pala is ano yan, maganda yan sa mga manok, kahit sa aso. Maganda yung kanin, carb kasi yun, to build their muscle, but to build, para lalaki sila. So ito yung mga manok natin mga kabagis. Ayan sila. Kung gusto nila yung mga ano natin, kanin. Natin yung ating mga biik, yung mga baboy. Ngayon mga kabagis, time check no hapon na, mga alas 5 na ng hapon. So yan, gutom na yan, wala pa yung kain. So bigyan natin yan ng pagkain. So kuha muna ako ng pagkain. May konti pa ditong ano kabagis, so kalbos ng kamote, so bigay tayo. Appetizer nila to eh. So mag-discuss ako no habang pakainin ko sila yung paano natin remedyohan or gamutin yung mga may kagat ng lamok, hindi maganang kumain, na matamlay yung ating mga alaga. So just keep on watching mga kabagis, i-discuss natin yan. But before that, atin munang pakainin, no, yung mga manok natin, no, kumakain sila. Marami na sila. Actually malaki na yung mga manok at kasama na sila sa konsumo natin sa ating kanin. So mayroon tayong stock ng mga feeds mga kabagis para yan sa mga fatteners natin, no? So ipakita ko sa inyo ngayong hapon kasi 1 kilo to, isang ganito, ilang ganito yung maubos nila. So isa, ano, kuha pa tayo. Dalawa na to. So mga kabagis, starter pa rin to ha. I need to wait until 2 weeks, no, para mag-grower na sila.
Wala pang ligo. After yan, paliguan natin yan mga kabagis. Gutom na gutom, oh. Ngayon, matakaw na silang kumain ngayon dahil nga, i-share ko sa inyo yung aking ginagawa. Ayan. Kuha tayo ng pangatlo, panghuli. Ito yung pangatlo at panghuli nila. Punong-puno yan eh. Yan. So yun nga no mga kabagis, mag-discuss ako. So yun ginagawa ko para maagapan yung mga panahon na wala silang ganang kumain. Most especially yung kasi maraming lamok ngayon, maulan na dito. Yung ginagawa natin, doon ako mag-discuss sa kabila kabagis. Tataba ng aking okra, oh. Grabe. Taba talaga. Dahil yan sa yan. So ika-clarify ko ha, wala pa silang ligo kasi nga pakainin ko muna para mainitan yung katawan tapos paliguan natin at after that maganda yung tulog nila. So alas 5 na ng hapon ngayon. Ito sila. Okay, starter feeds, no? Ang maraming nagtatanong sa akin paano ko daw ginagamot at ano daw paraan natin upang mawala yung mga kagat ng lamok. So far wala namang kagat ng lamok masyado yung ating mga alaga. At yung bang hindi na makatayo or mahinang kumain, actually mga kabagis, ang pinaka magandang ginagamit kong gamot dyan is yung Primoxil. Matagal na yan eh, noon pa yan nung ano pa ako, kasama ko pa yung mother ko nag-aalaga. Yun talaga yung ginagamit namin. Then may mga ibang brand din na ganyan, antibacterial kasi yan. So gamot yan ng mga may sugat-sugat yung ating mga alaga. Kasi normally kapag may mga ganyang klaseng infection yung ating mga alaga, magkukos yan mga kabagis ng walang ganang kumain. At kapag walang ganang kumain, papayat sila. So yun, kailangan mo talagang gamutin. So yun binibigay ko. And at the same time, kapag magpapaligo ako, hindi nga lang ako makapag-vlog kasi walang mag-hold ng aking camera. Once a day, mostly ginagawa ko yan sa umaga eh. Kapag magpapaligo tayo mga kabagis, upang maiwasan natin yung mga pula-pula, yung kagat-kagat sa lamok, magsabon tayo ng perla, yung perlang puti. Then after yung first mong sabon, banlawan mo, but yung pangalawang sabon mo, wag mo nang banlawan. Yun, walang talagang hindi magsistay yung ganung ano ng mga kagat sa lamok kapag mayroon tayong kahit siguro hindi perla, basta sabunan lang natin kasi yun hindi naman talaga ano yung mga mikrobyo sa mga sabon eh, panlaban yan ng mikrobyo. So yun yung ginagawa ko mga kabagi so far at okay naman, wala naman akong nakikitang problema. Yun nga lang, ang ginagawa natin, painumin natin, lagyan natin yung tubig
yung Primoxil. Hindi araw-araw mga kabagis ha. I-emphasize ko yan, yung pagbigay ng Primoxil, antibacterial yan, hindi yan araw-araw. Kung na-observe nyo lang na may mahina, may mga dinadamdam, may mga sugat-sugat yung mga alaga, but hindi ibig sabihin na araw-arawin mo pa inom yun, mamatay sila nan kasi ano yan antibacterial yan. So we have to make sure na so normally pinakamahaba na siguro yung 3 days kung tingin mo talagang kailangan ng mahaba-habang gamutan, pero pinakamahaba na yung 3 days para sa akin straight papainom. So hindi siya araw-araw. Tingnan mo katawan mo kapag so ang laki na. So yun, I hope nasagot ko yung mga katanungan regarding doon sa ating ginagawa as remedyo or ang tawag ba yun, paggamot natin sa mga ganong klaseng sakit-sakit. Yan. So huwag kalimutan yung pagsabon ng perla sa mga alaga kabagis. Sa isa yan sa pinakamagandang paraan upang makintab yung kanilang katawan. Ngayon hindi nga lang makintab kasi nga wala pa yung ligo. So pinapakain ko sila. Pero kapag mapiliguan yan ako, ang kintab yan mga kabagis, masabunan yan. Wala silang tingnan nyo, wala silang kagat-kagat. Meron yung mga lamok dito, hindi naman maiwasan talaga kasi bandang na rin sa amin marami ding mga kahoy-kahoy dito, at kapag umuulan, ako grabe, aatakihin yung mga baboy natin sa lamok, pero walang masyadong marka sa kagat dahil yun, regular ko lang sinabunan ng perla. Yan. So yun thank you so much mga kabagis for always watching, and ina-appreciate ko talaga yung mga katanungan ninyo kabagis sa comment section natin, kasi dahil sa mga comment na yan naisipan or makagawa ako ng content, makagawa ako ng topic na pag-uusapan ko, and yun yung ating inaasahan palagi, na may mga comment at mga tanong dyan na pwede nating gawing content upang magawa ng upload, at isa na lang yung pagsagot, hindi yung halos may mga tanong sasagutin mo kasi nakakapagod din mag-type mga kabagis So yun na lang ginagawa natin, and thank you so much again. Have a great day. Bye bye mga kabagis. Thank you again, and I hope may natutunan tayo sa upload na to. And again, walang baboy na mamamatay at masakit or magkaroon ng karamdaman kung ang nag-aalaga ay may pakialam, may ginagawang at least mga bagay-bagay na maremedyohan yung dinaramdam ng ating mga alaga. Mayroon kasing ibang mga nag-aalaga din na pababayaan nila hanggang sa lumamay, maglamay na yung sakit ng kanilang alaga, at ang ending ay mamamatay. So wag nating hayaang mangyari sa atin yan mga kabagis. So every time na may mga nakita tayong problema, just make sure na gawa natin ng paraan. So yun, na-explain ko na yung mga pagdudumi. Simple lang yan, yung mga ganitong klaseng dahon ng saging. Ito alatundan to mga kabagis. Ganito, yung hindi pa nakabuka, ganyan. Putulin mo yan at ipakain mo sa mga alaga mo. Yan, pinaka-effective yan, yung batang dahon ng alatundan. Or kung may bunga ng mga alatundan, pwede rin. So magawa lang ng paraan or hanap ng paraan upang ating masolusyonan yung mga problema. Wag yung pabayaan lang natin hanggang sa mamatay na. Then hindi kasi yan yung kabagis, 10 piso lang or magkano kasi yan libo-libo yung halaga ng mga biik at baboy natin. So we have to make sure na extra careful tayo at magbigay tayo ng mga solusyon sa mga problema na ating na-experience. So thank you so much again, your kabagis here, and have a great day.